Good day guys, this is Dr. Ivan Godal and today we're gonna be answering some questions on our social media page. Ready na kayo? Let's start! Okay guys, so napili po natin for today is yung social media page natin na TikTok. So I'll be answering some questions dito nga, babasahin natin and ayun, impromptu lang. Pwede nating sagutan as much as we can. So first question by Ma'am Call Mrs. Feeling ko guys, sama na rin natin yung kay Ma'am M and J. Sana mailagay ko kayo dito sa baba. Anyway, with regards to tirzepatide, Doc, pwede po ba ang tirzepatide sa may thyroid problems? And yung question naman ni Ma'am MJ, Doc, pwede po bang gumamit ng tirzepatide pag merong hypothyroidism ang isang tao? So, technically, thyroid problem in general. So, Ma'am Ces and Ma'am MJ, MNJ, so technically kung ikaw ay may hyperthyroid or hypothyroid or any thyroid problems, in general, pwede ka namang mag-inject po ng GLP, be it yun nga, semaglutide, liraglutide, tirzepatide, or yung dulaglutide. Basta, ang importante, nagpapacheck up ka muna sa doktor mo. Papagawa mo ng mga blood test para makita kung mga may abnormal na pwedeng ayusin muna before ka po sana mag-i-inject ng gamot na to. At in general, pwede naman po, mas maganda lang sana, controlled yung mga iba mong problema bago ka mag-start ng gamot. Okay, next question by Ma'am Ika PTRP. Ito naman, regarding sa dulaglutide. So, Doc, what about Trulicity? I was prescribed by my cardio, pero halo-halo kasi sa internet. Iba't ibang articles. FDA approved siya, pero di ko man siya makita sa list of approved ng dulaglutide sa Philippines. Sinasearch ko daw po eh. So, thank you sa tanong niya. Tama ba yung pagkakabasa ko? Anyway, Ma'am Ika, sa question no, yes. Katulad ng mga ibang GLP-1 agonist or combination ng GLP and GIP, in general, liraglutide pa lang kasi yung FDA approved dito sa Pilipinas. Sa abroad, pwede na po yung dulaglutide, semaglutide, or itong tirzepatide. Pero dito sa Pilipinas, technically, hindi pa. Uulitin ko guys, dito sa Pilipinas, hindi pa po approve yung mga yan for weight loss. It is only approved as of now for diabetic management. But as a side effect, off-label po, ginagawa po ito ng mga ibang doctors natin para sana mas bumaba yung timbang ng ating mga pasyente. So in short, Ma'am Ika, yes, tama po kayo, mahihirapan ka maghanap kung talagang FDA approved to sa Pilipinas kasi hindi pa talaga. Ang meron lang po yung liraglutide. Unfortunately, once a day po siya ini-inject. Pero yes, nakabawas pa rin siya ng timbang. Next question by Ma'am Des Gandesa. Doc, hindi ba siya consider as crash diet dahil abrupt yung pagkakawala ng appetite? Uy, magandang tanong, Ma'am Des, no? So, technically, paano ba natin sabihin yung crash diet? Basically, sinasabi nila yung calories po mo per day is at least less than 1 to kcal per day po. 800 to 1 to or anything less than that. Pag ganun kasi, yun yung sinasabi nating abrupt na tinitigil mo or binabawasan mo yung pagkain mo. And syempre, abrupt pa rin yung weight loss. Yun ang gusto mong malaman na numbers with regards to crash dieting. Ang weight loss kasi ng crash dieting, usually around 3 to 5 pounds per week. Pangit po yun. Number 1, hindi siya sustainable. And number 2, masyadong mabilis yung weight loss mo. In general, what you want to have is at least 1 to 2 pounds of weight loss per week. Ako, mas gusto ko nga mas mabagal pa. 0.5 to 1 pound per week lang. At least, pag mas mababa yung weight loss mo, mas masusustain mo yung ginagawa mo. And with this kind of injections, usually based from the research, yun naman po yung nakukuha nila. 1 to 2 pounds per week lang. So, technically, hindi naman po. But, some of the patients, medyo mabilis yung pagbaba nila, pwede mo makonsider yun. Ang gusto ko lang po sana mangyari is, guys, habang ginagawa nyo po itong pag-i-inject ninyo or pagda-diet ninyo, dapat may physical activity pa rin kayo. Kasi yun yung way para mas ma-maintain, mas makontrol nyo yung weight nyo over time. So, in general, Ma'am Des, hindi naman po crash diet po itong mga to. But, some patients, medyo mabilis ang response nila, mabilis bumaba yung timbang nila. Kailangan lang bantayan ng mga pasyenteng ito. And of course, yung check-up ng mga doctors. Question by Ma'am Zaza Kalia. Double Z kasi. Anyway, Doc, safe po ba siya sa high cholesterol? So, Ma'am Za, yes, safe naman po siya. Remember po sa metabolic syndrome, so mataas po yung sugars mo, mataas yung cholesterol problems mo, high blood, and yung overweight. Yung mga yan, magkakasama or magkakapatid yung mga yan. Pag nabawasan mo yung timbang mo, hopefully mas gaganda na rin yung sugar mo, cholesterol, and yung BP.
Pero syempre, mas maganda, nagpapa-check up ka muna kasi habang inaayos yung weight mo, hopefully dapat ginagamot din yung mga ibang comorbidities. Ginagamot din yung sugar, ginagamot din yung high blood, ginagamot din yung cholesterol. Sometimes uric acid mataas din. So kasama na rin po yung mga yun. So Ma'am Za, yes, safe naman po siya. Next question by Ma'am Mama Beb Vlogs. Doc, possible ba na ma-approve ito sa FDA dito sa Pilipinas? So, I think Ma'am Bebs, yes naman po, ma-approve naman po siya. Medyo hintay-hintayin lang po natin. So, yung tatlong yan, yung tirzepatide, dulaglutide, and of course, yung semaglutide. Nung nakausap po yung mga distributor po nito, inaabangan na lang daw po nila yung go signal para sana mas mai-promote nila as a weight loss medication, not only for diabetes management. So, abang-abang lang Ma'am Beb. And guys, siguro last question by Ma'am Christine Abi Dolar. Doc, anong marirecommend mo na pwedeng i-take for weight loss? So, katulad ng mga lectures ko before, Ma'am Christine, ideally, weight loss, diet, and exercise. Hindi lang diet, hindi lang exercise. Kailangan magkasama po itong mga to. Diet meaning maayos na pagkain. Hindi yung katulad sinabi ko kanina, crash diet. Diet na masussustain mo, na maayos yung kinakain mo. Whole foods, less carbs, less processed. Kung kaya mo with intermittent fasting, yes, okay naman po itong mga to. Basta masustain mo. Yung isa, yung exercise, dapat ginagawa mo pa rin yan para ma-preserve mo yung muscle mo. Para ma-preserve mo yung mobility mo. Para yung activities of daily living mo, maayos pa rin kahit na tumatanda ka or pumapayat ka in that sense. With regards to medication, meron nga po tayong video regarding that. So, orally, ang approve yung Orlistat, Phentermine, tapos yung injectable natin ngayon, yung liraglutide. Etong mga sinasabi ko mga video before, ayun, hindi pa nga siya technically approved by the Philippine FDA, but it may be used as a weight loss. Off-label nga lang sa ngayon. Okay, so sana Ma'am Christine, nasagot ko po yung tanong mo. Okay guys, I think that's it. So, pag may mga questions pa po kayo, yun, i-post nyo lang po dito. Tatry nating sagutan yan kapag meron po tayong oras. And again guys, bago po ako mawala, please like, share, and subscribe po para mas marami tayong matulungan. And of course, syempre, mag-grow yung community natin. And again, this has been Dr. Ivan Cudal, your internist and your endocrinologist. Signing off.